Habang papalapit si Jamie sa mga tarangkahan ng mansyon, nagsimula siyang pagsisihan na hindi niya pala napawi ang ganoong damdamin sa kanyang nakaraang buhay. Lumingon siya at naisip na kung wala lang siyang emosyon, hindi niya na kailangan pang danasin ito. Sumimangot si Jamie at tumingin sa ibaba. Nagsimula siyang pag-alitan sa isip si Ash muli, naaalala ang mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kanyang buhay. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jamie nang may tumawag sa kanya. Si Alf at ang dalawa niyang kaibigan ay ngumiti ng mapanukso sa likod ni Jamie. Lumingon siya at agad na nakilala si Alf bilang anak ni Conde Simon. Tiningnan niya si Alf at tinanong kung ano ang gusto nito. Isa sa mga kaibigan ni Alf, na ang buhok ay parang bowl cut, ay sumimangot at itinaas ang kanyang kamay, kumakawi ng may pagkasuklam. Nasaktan siya na si Jamie, na mas bata sa kanila, ay nagsalita sa kanilang mga elders sa ganoong paraan. Itinuro ng pangalawang kaibigan ni Alf si Jamie, malakas na sinabi sa kanya na si Alf ang anak ni Earl Simon. Si Alf, na natuwa sa kanyang alagad, ay ngumiti at tumango, pakiramdam ay ipinagmamalaki niya. Pagkatapos ay itinapat ni Jamie ang daliri sa kanyang bibig at ngumiti, nagpakawala ng tahimik na orasayon na humihiling ng katahimikan. Biglang natahimik ang dalawang kaibigan ni Alf, nakabuka ang mga bibig sa gulat. Sinubukan nilang magsalita ngunit parang nawalan sila ng kakayahang magsalita. Si Alf, na naalarma sa sitwasyon, ay nagtanong kung nagpakawala ba si Jamie ng orasayon ng pagpapatahimik sa kanila. Pamitik ng daliri si Jamie, nakangisi ng malawak habang sinasabing nagulat siya na may mahika si Alf, at idinagdag na si Alf ay tila matalino kumpara sa mga unggoy na ito. Habang ang dalawa sa mga tagasunod ni Alf ay nakaluhod, hirap huminga, nagsimulang magsalita si Alf tungkol sa kanyang katayuan, nagbabanta kay Jamie. Itinaas ni Jamie ang kanyang kamay, kinakaway ang kanyang mga daliri sa paraang kinabahan si Alf. Itinaas ni Alf ang kanyang mga kamay at idineklara na hindi siya dumating upang makipagtalo kundi upang magsalita lamang. Pagkatapos ay pinuri ni Alf si Jamie sa kanyang kakayahang gamitin ang mahika ng katahimikan. Ibinukod ni Jamie ang kanyang ulo at tiningnan si Alf at sinabing nagsasalita siya ng walang kabuluhan at hindi interesado makinig. Sinabi niya kay Alf na pumunta na sa kanyang patutunguhan. Napakurap si Alf, nakabuka ang kanyang bibig sa gulat at nakataas ang kanyang kamay. Sa simula ay hindi sigurado kung kilala ni Jamie kung sino siya, ngunit mabilis na binanggit ni Jamie ang pangalan ng kanyang ama, nagpatuloy si Alf. Ipinaliwanag ni Alf na gusto lamang niya itong kausapin dahil si Jamie ang anak ng Earl ng Welton, at ipinahayag ang pagkalito na informal ang pagsasalita ni Jamie, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Samantala, patuloy na naghihirap ang dalawa sa mga tagasunod ni Alf. Isa sa kanila ang napahawak sa ulo sa sakit. Naintindihan ni Jamie na kung hindi niya ipinamalas ang kanyang mga kakayahan, gagamitin sana ni Alf ang puwersa. Ngumiti ng mapanukso si Alf, sinasabi kay Jamie na sa hinaharap ay sila ang magiging pinakamaimpluwensya sa Eastern aristokrasya at mas mabuti para sa kanila na maging magkaibigan. Walang siglang nakinig si Jamie, hindi man lang gumalaw ng isang kalamnan, napagtanto na gusto ni Alf na maging alipin niya ito. Naramdaman niya ang pagkasuklam sa pagiging bata at kasuklam-suklam na mga salita ni Alf. Hinuyam ang kamao, tinanggihan ni Jamie ang alok, sinasabing wala siyang interes sa mga laro ni Alf at ayaw niyang makialam sa kanila. Dahil sa kahihiyan, sumigaw si Alf, nagbabanta kay Jamie sa pagtanggi sa kanyang alok. Dinampot niya ang wand at sinabi kay Jamie na tingnan ito at ikumpara sa kanyang mga kaawa-awang amulet. Baliw nang umiti si Alf. Habang tinitingnan ng kanyang nagliliwanag na wand at ipinaalam kay Jamie na mula ngayon ay maglalakad siya ng palihim sa paligid niya at ituturing siya ng may paggalang na nararapat sa kanya. Nang ituro ni Alf ang kanyang wand kay Jamie, hindi siya nag-react. Tahimik na pinanood niya ang wand. Biglang bamuka ang mga labi ni Jamie sa isang malupit na ngiti. Naintindihan niya na balak ni Alf na ipakita ang lakas ng buo noon pa man. Ngumiti pa rin, sumimangot si Alf at nagsimulang mag-concentrate ang nakapaligid naman sa kanyang wand, sinasabing gusto niyang gumamit ng mahika. Gayunpaman, nagbago ang kanyang isip, nagpa siya na mas komportable siya sa pagsunod sa kanyang karaniwang pamamaraan.
Tumigil sa pagngiti si Jamie, nasusuklam sa pagkukunwari ni Alf. Naalala niya ang sandali ng batiin ni Simon at ng kanyang asawa ang kanyang ina at nagtaka kung hahayaan ng mga matatanda na gawin ni Alf ang anumang gusto niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng kilos, nagbabala na kung may anumang ingay, problema lamang ni Alf iyon. Gayunpaman, ngumiti ng malisyoso si Alf nang marinig ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang puting bola sa kanyang kamay kung saan patuloy na ibinuhos ang mana. Ginawa niya ito upang lumikha ng isang malaking bughaw na porma sayon sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpisil sa kanilang dalawa sa isang transparent na mesh energy dome. Sa loob ng dome, napagpasyahan ni Jamie na gumamit si Alf ng isang illusion magic artifact. Sumigaw si Alf na malapit ng hamina si Jamie at gagapang sa kanyang paanan, idinidirekta ang kanyang galit sa dalawang tagasunod na nanunood sa kanya, sinasabihan silang huwag umupo ng walang ginagawa. Isang maliit na agos ng mana ang dumaan sa ulo ng dalawang tagasunod, na nagdulot ng kanilang pagkagulat at pagtigil sa paghihirap. Lumakad sila pasulong, hinaranggan si Alf at tinitigan si Jamie. Nagalit ang dalawa sa pagiging walang pakialam ni Jamie, ngunit tiningnan ni Jamie ang artifact ng may kuryosidad, binibigyan ito ng isang mahusay na rating. Lumingon siya sa dalawang lalaki na may ngiti. Sumimangot si Alf habang patuloy na nagsasalita tungkol sa pamilya Welton, ngunit inistorbo siya ni Jamie sa pagsasabi ng salitang, paghihirap. Bumaba ang madilim na enerhiya na parang kidlat ng hindi napapansin ni Alf at ng kanyang mga tagasunod. Bigla silang nagsimulang damyugo mula sa kanilang ilong, mata, at bibig, at pinayuhan sila ni Jamie na huwag i-deactivate ang artifact, binabalaan sila na magdurusa sila. Itinaas ni Jamie ang kanyang daliri sa kanyang labi, nakangiti pa rin. Pinanood niya habang ang tatlo ay lumuhod, sumisigaw sa matinding sakit. Nang mawala ang dome at umalis si Jamie, si Alf lang ang hindi bumagsak sa lupa, hindi tulad ng iba na nagmamakaawa para sa tulong. Sinuka ni Alf ang laman ng kanyang tiyan. Walang laman ang isip ng lalaki, walang nakita ang kanyang mga mata, at tanging ang pagkauhaw sa paghihiganti ang pumuno sa kanyang subconscious. Nanginginig si Alf, patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ilong at tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng isang fourth-class mage tulad ni Jamie. Naisip niya si Argento, nagtataka kung paano nakalikha ang isang pamilya na kilala sa kanilang kakayahan sa paggamit ng espada ng isang anak na may napakakakilakilabot na kakayahan sa mahika, isang talento na kulang sa kanya. Si Alf, na nakayuko ang ulo, ay nagsimulang umiyak ng mas matindi, ang kanyang mga luha ay direktang bumagsak sa lupa at ang kanyang mga daliri ay hamukay sa lupa sa galit. Tumayo siya, lumingon at lumakad palayo. Idineklara na hindi niya kailanman patatawarin si Jamie. Naglalaway mula sa kanyang nakabukang bibig, desidido siyang sirain ang talento ni Jamie upang hindi na kailanman magamit. Ang mahika, habang naglalakad ang team ni Alf sa bukunahing nakakarpetang pula, dalawang lalaki ang huminto at tiningnan ang kanilang kaibigan ng may pag-aalala. Lumabas ang pawis sa kanilang mga mukha at isa sa kanila ang nagtanong kung may mangyayari dahil sa pagnanakaw ng magic item. Si Alf, na nalilito sa tanong, ay hindi man lang lumingon upang tingnan ang kanyang kaibigan. Tahimik niyang hiniling na sundan siya. Biglang sumimangot ang lalaking may pulang buhok, naririnig ang may tumatawag sa kanya, at lumingon. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan nang sumilip ang lalaking may pulang buhok na si Lennon mula sa likod ng isang haligi at kinawayan sila ng may ngiti. Si Alf, na hindi nalulugod, ay nagtanong kung ano ang ginagawa ni Lennon doon. Pagkatapos ay iniabot ni Lennon ang kanyang kamay na may mapanlinlang na ngiti. Mayroong isang pulang dilaw na substance dito, at pagkatapos ay sinabi ni Lennon na hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa kapag ang kanyang minamahal na kapatid ay nasugatan. Isang takot na Alf ang pinagpawisan ng malamig at nagtanong kung saan niya nakuha ang gayong mapanganib na bagay. Ngumiti si Lennon at siniko ang kanyang kapatid upang kunin ang substance, na nilalayo na harapin si Jamie ng pamilya Welton. Ngumisi ng masama si Alf, na pagpasyahan na ang tunay na layunin ngayon ay patayin si Jamie. Hindi nagtagal ay bumaba ang gabi at huminto ang isang karwahe sa estate. Binuksan ng doorman ang pinto para kay Conde Argento, na naghihintay na kay Conde Simon.
Isang lalaking may pulang buhok na nakasuot ng pormal na kasuotan na may balahibo sa kanyang balikat ang nag-abot ng kanyang kamay bilang pagbati. Nakita ang lalaki, tumawa si Argento at nagbiro na kung mismo si Conde Simon ang lumabas upang salubungin siya, isang hindi kapanipaniwala ang mangyayari. Nagkamayan ang matandang magkakilala at nagtanong si Argento kung kumusta na ang lahat. Inimbitahan sila ni Conde Simon sa loob. Ang dalawang konde ay umupo sa mesa at nagtanong si Argento tungkol sa banquet, nakatanggap lamang ng maikling sagot mula kay Simon. Pagkatapos ay sinabi ni Simon na nakilala niya ang kanyang anak na si Jamie. Pagkatapos magbago ang ekspresyon ni Simon, nagtanong si Argento tungkol sa kanyang anak. Sumandal si Simon sa kanyang binti, pinansin ang kanyang husay sa pagtatago ng kanyang mapagmahal na pagiging ama. Inamin na ang kanyang mga anak ay ang lahat sa kanya. Si Argento, na napansin ang kakaibang reaksyon ni Simon, ay nagtanong ng may pag-aalala kung may nagbago ba mula ng huli nilang pagkikita. Pagkatapos ay tumingin ng naiinis si Simon sa gilid at ibinaba ang sulok ng kanyang mga labi nang hindi sumasagot. Pagkatapos ay lumingon siya kay Argento, kinakaway ang kanyang mga braso ng may kagalakan at sinabing kamangha-mangha si Jamie. Si Argento, na nagtaas ng kilay sa pag-aalala, ay nagtanong kung sa tingin ni Simon ay may talento ang kanyang anak. Tumingin ng mapanlinlang si Simon kay Argento at ngumisi. Nagsimula siyang purihin si Jamie, tinawag siyang pinakamahusay. Sinabi niya na sa kasaysayan ng lahat ng sangkatauhan, walang mas matalino kaysa sa kanya. Nalugod si Argento na mapansin na ginamit ni Simon ang mga salita mula sa libro ni Marcus, kung saan nagtanong si Simon kung nakilala niya ng personal si Jamie. Sinabi ni Argento na alam niyang may talento ang kanyang anak noong bata pa siya, ngunit hindi niya kailanman naisip na ito ay espesyal. Nakayuko ang ulo, ipinaliwanag ng konde na may buhok na turquoise na ang kanyang anak ay may likas na talento sa mahika na magpapahintulot sa kanya na gamitin ito para sa kabutihan bilang isang sorcerer. Tumawa si Simon bilang tugon. Nagulat na ang High Warlock ay naging mentor ni Jamie. Awkward na idinagdag ni Argento na tumanggi si Marcus ngunit. Bahagyang napansin ni Simon na ang isang henyo ay bubuo ng kanyang mga kakayahan sa kanyang sarili at aabot sa 9th grade, inamin na naiinggit pa siya sa likas na talento ni Jamie. Sinabi ni Simon na gusto niyang makita kung ano ang magagawa ng isang magician na may kanyang mga kakayahan. Nagulat si Argento, tiningnan si Simon ng nalilito. Pagkatapos ay sinabi ni Simon na ang mga tao ay napakahina. Ang mga sibilisasyon ay itinayo ng mga tao, ngunit sa katotohanan, ang mga mage ay mas mahina kaysa sa mga dragon at elf. Kumpara sa kanila, ang mahika ng tao ay isang simoy ng hangin sa harap ng isang bagyo. Umupo si Argento na may seryosong ekspresyon, pinagsikip ang kanyang mga labi habang itinuro ni Simon na ang mundo ay pinananatili ng mga master swordsman. Napansin ni Simon na may ngiti na kung isisilang ang isang 9th class mage, magiging iba ang lahat, kung saan ang isang mage ay magiging mas mataas kahit sa mas matataas na magical creatures tulad ng mga dragon. Nakaupo si Simon sa kanyang silya at masayang idineklara na ang gayong tao ay magbabago ng lahat. Na may seryosong ekspresyon, inamin ni Simon na gusto niyang mamuno ang lahi ng tao sa mundo. Isang nag-aalalang Argento ang napansin ng kanyang kay-abangan. Pagkatapos ay bahagyang sumimangot si Simon, kinukumbinsi si Argento na magiging matalino ito, dahil sa nakalimutang kasaysayan ng kanilang mga lupain. Nalilito si Argento, nakatingin sa sahig, hindi makahanap ng mga salita upang tumutol. Ilang tao lamang sa kontinente ang nakakaalam tungkol sa sikreto ng mga pangyayari na nangyari 10,000 taon na ang nakalipas na nagdulot ng paglitaw ng lahat ng nakaraang kasaysayan. Ipinikit ni Argento ang kanyang mga mata at napagpasyahan na hindi isiniwalat ng mga Diyos ang sikreto sa mga tao. Ayon kay Simon, kailangan ng lakas upang labanan sila upang maiwasan na mawala muli ang kasaysayan. Di nagtagal, sumilip ang may-ari ng estate sa bintana sa full moon at inanyayahan ang panauhin na magpahinga, binanggit ang gabi na. Sa oras na ito, tahimik na natutulog si Jamie, nakabalot sa isang puting kumot.